ang re-reward sa atin. Basta makita lang yung puso natin na talagang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Sabi ko nga po sa Kanya, yung every Sunday na ginagawa ni Brother Reggie, sabi ko, sacrifice mo yan para sa Panginoon. Sabi ko, huwag kang mawawala ng tinatamad o kaya napapagod na. Sabi ko, huwag kang makakaramdam ng gano'n. Kasi kay Lord, naglilingkod ka para sa Panginoon. Isipin natin lagi na naglilingkod tayo para sa Diyos. Focus lang po tayo. Huwag tayong, kasi pag, halimbawa po sa church, pag tayo natitisod, kinatitisuran po tayo. Di hahanap na naman tayo ng ibang church kung tayo pupunta. Tapos yun din ang ating nakikita. Ay hindi tayo nalulugod. Ibig sabihin po, hindi si Lord ang ating hinahanap, kundi yung ating sarili na hindi naman ako. Huwag po nating isipin na pupunta tayo sa church. Parang hindi na, minsan nakakaramdam po tayo siguro ng gano'n na pagpasok natin sa church. Parang hindi naman ako napansin na dumating ako, na hindi ako winelcome, na dumating ako. Parang huwag po natin isipin. Yung isipin po natin, hindi naman siya ang pinunta ko dito. Nagpunta naman ako para sa Panginoon. Si Lord naman yung aking paglilingkuran. Kaya po sabi nga po dito sa verse na to, na bawat kung ano man po ang ating ginagawa, gawin po natin ng may kasiyahan sa Panginoon. Siya po dapat ang unang masiyahan sa lahat po ng ating ginagawa. Siya po lahat ng ating paglilingkuran. Kahit po anong mangyari, huwag po tayong mawala ng pag-asa na maglingkod sa Kanya. Kasi sa lahat po naman ng ating ginagawa, siya naman ang magbabalik noon sa atin. Sa ating physical na katawan, tulad po ng malakas na pangangatawan. Tulad po ng mga paghayo, ng mga humahayo na ang lalayo. Ginagawa po nila yung para sa Panginoon. Kaya binabalik sa kanila ng Panginoon na talagang malakas po ang kanilang katawan kahit mga magtanda na. Ako yung umahanga po sa matatanda. Parang mas malakas pa sila sa akin ang layo ng nalalakad. Kaya sabi ko, kasi po naglilingkod sila sa Panginoon. Nakikita ko na talagang naglilingkod sila sa Panginoon. Kaya deserve naman nila na bibigay sa kanilang Panginoon yung reward na malakas na pangangatawan, hindi man sabihin sa financial, parang bonus na lang ang financial sa kanila. Una po talaga ay ginagamit sila yung malakas na katawan para kung saan man sila magpunta, ikaya po nilang puntahan. Kaya nakakahanga po yung mga senior na talaga kung lalayo ng nararating, balitaan ko, doon sila. Ang lakas talaga niya. Kaya sabi ko, pag ganun pala, pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, malakas yung katawan. Ako nararamdaman ko po. Nararamdaman ko sa sarili ko. Sabi ko nga siguro ito yung inuuti-uti na akong ginagamit ng Panginoon kasi share ko lang po nung ako'y nagkasakit nga. Habang tinatakbo ako ni Brother Luis sa hospital, akong panalangin ko sa Panginoon, Lord, huwag mo pa akong kukunin kasi hindi pa po ako nakakapaglingkod sa inyo, tsaka isa pa po, wala pa akong kaluluwa na nadadala sa inyo. Wala pa akong iaharap sa inyo. Kaya po talagang siguro ito yung, kaya kung ano yung inaatas sa akin, hindi ako, kaya ko yun. Nung first time nga po ako inatasan ni Pastora, di nila mag-closing prayer ata. Sabi ko, kaya ko ba yun? Sabi ko, kaya ko. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang may will nito sa akin, ikaw ang naglagay nito sa akin, kaya ko to. Pag gagawin ko to para po sa inyo, kasi ito yung sinabi ko sa inyo na maglilingkod po ako sa inyo. Siguro ito na yung umpisa ng paggamit sa akin. Kaya kung ano man yung gamitin ako ng Panginoon, susunod po ako. Susunod po ako, hindi ako magdidemand na. Basta kaya ko, basta hihiling lang po natin sa Panginoon na gabayan niya tayo kasi siya naman po yung paglilingkuran natin. Hindi naman tayo maglilingkod sa iba. Basta po yung puso natin, alam ng Panginoon yung puso at isip natin na sa Kanya tayo maglilingkod. Huwag po tayong matatakot. Minsan nakakaramdam po talaga ako ng takot, kaba. Pero yung panalangin ko pa abot-abot na, Lord, tulungan mo ako kasi ikaw naman yung maglalagay nito sa akin. Ikaw ang magagabay, hindi mo ako pababayaan. Kasi ako naman yung maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Kaya yun lang po ang ating iisipin lagi sa mga lahat ng ginagawa natin. Ginagawa natin ito hindi para ma-bless yung ibang tao. Makita na, uy, sister, na talagang alive yun. Na talagang nakikita kong laging kahit saan may mga gawain na doon talaga siya. Huwag po natin hintayin na purihin tayo ng tao. Hintayin lang po. Ang ating pong, ay si Lord po ang
magbibigay sa atin ng reward. Si Lord yung magpupuri sa atin. Na ginagawa naman po natin ito para po sa Kanya. Yun lang po ang aking may share. Sana po kayo. Kayo na po ang bahalang intindi. Salamat po sa pagkakataon ito na pinagkaloob po sa akin ng Panginoon na makapag-share po ako sa inyo sa umaga ito. Kahit po, sabi nga kahit yung mga anak ko ipapasok, pero kaya naman pala pag gagawin talaga. Pag gusto po talaga, kaya. Opo. Minsan kasi may gagawin pa ako, busy kasi ako tayo. Pero kung para pag iniisip natin ay para sa Panginoon yung ating gagawin, kaya po. Kaya lang hindi kami nakaka-join, wala po kasi kaming internet, saka isa po. Wala pong signal sa amin kahit mag-load. Nung minsan naka-join po kami, hanapin ang signal kung nasaan. Kaya nagpapasalamat din po ako na yung aming young crew ay face-to-face na nung Friday, nakaka-attend po ako. Kaya sabi ko, pag face-to-face makaka-attend ako. Ayun nga po ako nag-share noong, ako mag-share. Parang itong inihanda kong yan ay parang doon sa aming modern din. Sabi ko, bahala po sa Panginoon. Kaya yung pang na-share ko, okay naman po. Tapos, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nandito ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyo sa Panginoon. Sige po.